good morning Philippines, Luzon, Visayas, and Mindanao. Isa na naman pong malamig na umaga pero mainit ang pag-ibig sa Diyos na blessed coffee break morning sa bawat isa. At labis po ang ating pasalamat sa ating Panginoon. At tayo po ay binigyan muli ng pagkataon na ngayon po ay makapiling po natin ang ating pong mga kapatid sa buong Pilipinas. At upang patuloy po tayong magkausap sa loob po ng isang oras kalahati. Good morning, man of God from Candelaria, Zambales. Yeah, good morning sa iyo, man of God, at sa lahat ng ating mga kapatid, mga kababayan na nanonood sa ating programang ito. So, standby po tayo at share po natin itong live broadcast po natin upang sa ganon marami na naman pong mapagpapala na mga kapatid at kamagawan natin. So, shalom, shalom sa ating lahat. Amen. Isa pong muli na pagpaparangal sa pangalan po ng ating Panginoon. And we are so very thankful sa ating Panginoon sa pangunguna po ng Banal na Espiritu Santo dahil po ang ating programa po ay patuloy pong nagiging biyaya sa mga kapatid po natin sa buong Pilipinas, mga kabataan, mga magulang, mga lingkod ng Diyos, mga manggagawa na patuloy pong nagiging pagpapala sa kanila. Ito pong ating talakayan, man of God, at nagiging pagpapala rin ito sa ating mga kapastoran dahil nai-enhance yung mga bagay na ginamit ng Panginoon sa mga nakaraang panahon hanggang sa kasalukuyan at maaaring hanggang sa kinabukasan ay gagamitin pa rin ng Diyos ang mga bagay na ating mga pinag-uusapan. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon at patuloy po nating tinatalakay sa mga oras na ito. Ngayon po ay pangatlong linggo na, part 3 ng episode 2. Kailan mo malalaman na ikaw ay tinatawag na ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya? So ating pong tinatalakay dito yung mga pamamaraan ng ating Panginoon sa iba't ibang kaparaan in a very, very unique way. Yung iba naman ay nakakatuwa, yung iba naman ay napakaseryoso, yung iba naman ay grabe ang iyak, yung iba naman ay kapuspusan talaga, grabing baptism of the Holy Spirit. Iba-ibang karanasan ng pagkakatawag ng Panginoon, pero iisa lang ang tumawag upang maglingkod sa Kanya. Man of God. Yes, nung nakaraang talakayan natin ay sobrang maraming mga kapatid nating pastor ang nakibahagi sa ating mga talakayan at sobrang tayo natutuwa sapagkat ang daming mga napagpala at ang dami din ng share ng kanilang karanasan at ito talaga ay isang biyaya ng Panginoon para sa ating lahat, no, man of God? Amen. Na kung saan lahat ng ating mga kapatid ay kasama natin sa programa. Hindi lang tayo nagtatalakay sa mga usaping katulad ng pinag-usapan natin ngayon tungkol sa tawag ng Diyos sa buhay natin. Mismo ang ating mga viewers, ang ating mga listeners, ang lahat ng ating mga kamanggagawa na kasama natin sa online ay nagpa-participate sila doon sa kanilang saloobin at higit sa lahat doon sa kanilang karanasan noong sila ay tinawag ng ating Panginoon. Kaya naman, lalong nagiging madali ito sa iba at nakikita nila na masarap palang magdesisyon pagka marami kang mga kapatid na nagbibigay ng payo sa iyo upang sa ganon, hindi ka malito sa tawag mo sa ating Panginoon at ikaw ay makapag-tuloy-tuloy sa paglilingkod mo sa ating Panginoon sapagkat alam mo na tama yung nararamdaman mo dahil kino-confirm ito ng mga testimony ng iba at the same time yung talakay natin, man of God. So, yan po mga kapatid. So, huwag po natin kalilimutan share itong live broadcast po natin lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay, mga kamanggagawa. So, mga pastors po, ang laking biyaya po ng Diyos sa ating lahat ito sapagkat kung hindi po natin naranasan yung ganitong proseso ng ating Panginoon, tingin ko ngayon ay mas lalo pang lalawak ang ating mga naintindihan at nalalaman, mga kapahayagan na nagagaling sa salita ng Diyos upang sa ganon ay matulungan din tayong maging gabay sa ating mga kapatid na kamanggagawa, especially sa mga kabataan na nalilito sila, hindi sila nakakapag-desisyon kagad-agad kasi medyo parang malabo. Pero habang tinatalakay natin, ay nagkakaroon ng linaw. So, yung man of God. Amen. So, kaya nga po mga kapatid, no? Isa po sa ating mga mahalagang simula nung ating pong pagkatawag ng Panginoon
na kami po mga na way back 80s, 90s, early 90s, early 80s, late 80s ay talaga naman pong puno ng mga karanasan patungkol po sa pagkatawag ng ating Panginoon. But beforehand, mga kapatid, shoutout muna tayo kina Pastora Joyce Murillo, kay Sir Arjelin at kay Pastor Robert Rivera, Pastora Jenny Elemansil at ayan, kay Kuya Angel, kay Sir Lani Vera at siyempre kay Pastor Boy Murillo na ngayon po ay kapiling po natin at ang iba pa nating mga kapatid na ngayon ay patuloy po nating taga-subaybay dito po sa ating morning coffee break. So maganda yung talakay natin na last Tuesday, Man of God, na dito ay ating talakay ang pagsisimula ng Panginoon, yung pagbibigay sa atin ng passion, pagbibigay ng Panginoon sa atin ng grabing excitement every time na mayroon tayong prayer meeting. Tawag pa nga noon, prayer meeting eh. Kahit yung mga gawain, prayer meeting. So lahat ay pumupunta, walang malayo, walang malapit. Every time na mayroon tayong gawain, intercession, prayer, overnight, ay grabe talaga ang ating dedikasyon. Sobra-sobra talaga. At nakita ko yung mga grabing dedicated noon, ngayon ay mga naging pastor, naging pastora, naging mga lingkod ng Diyos, ngayon ay mga golden boys and golden girls na. At talaga namang sobra. Grabe ang nakikita ko once na tayo ngayon nagkakaroon ng Revival of Worship Conference all over the Philippines. Karamihan dyan na mga grabing dedikasyon pa rin ay ang mga bunga ng 80s at mga late 90s o early 90s. Grabe ang kanilang mga karanasan. Pag sila binigyan mo ng pagkataong mag-share, ay talaga naman pong matutuwa ka sa kanilang mga isi-share. Kakatuwa talaga, very unique yung mga encounter nila kay Lord, very unique yung kanilang mga ginagawa at pinapagawa ng Panginoon sa kanila na talaga namang hinarap ang lahat. In a full-time ministry basis, walang inaasahan, talaga namang sumabak talaga sa bakbakan sa digmaan talaga. At ngayon ay mga matatagumpay na mga lingkod ng Diyos na talaga namang isa sa mga titingalan nating mga lingkod ng Diyos ay ang mga taong katulad nila na mula pa ng simula, nang malaman nila na may tawag na ng Diyos sa kanila, hindi na sila huminto. Hanggang ngayon, hanggang marami sa kanila na mga kasabayan natin ay mga kinuha na ng Panginoon, bumalik na sa ating Creator, na ngayon ay talagang nag-iwan ng isang magandang legacy. Ito yung mga tao na kung saan ay inihanda nila ang kanilang sarili bago pa sila tawagin ng Panginoon in a full-time ministry basis. Pero yung basic foundation ng tawag ng Diyos ay naranasan na nila. Katulad po naming dalawa ni Pastor Fred, na iba-iba yung aming karanasan, pero iisa lamang ang layunin ng Diyos. Pinupukaw ang aming puso upang maglingkod, pinupukaw ang aming espiritu upang dalhin sa Kanya yung aming buhay sa paglilingkod. Mga binatadalaga pa tayo noon, pero talagang grabe talaga. Ibang klaseng excitement, Man of God. Talagang hataw ka talaga eh. Kahit umuwi ka ng alauna ng madaling araw, 2:00, mga estudyante pa tayo noon, talagang grabe talaga. Anong hold-up-hold-upper na yan? Eh dyan nga sa may banda ng Santo Tomas, yung footbridge dyan eh. Mismo harap mga alauna ng madaling araw, hinold up ako dyan. Eh kasi nung mga time na yon, gustong-gusto ko pa namang maka-encounter yung mga demonyo, yung mga poses, yung ganyang mga hold-upper. Talagang naghahangad ako ma-encounter, sobrang tapang ko nun. Eh talagang kakaiba yung aking puso talaga. Eh sinubukan ako ni Lord. Hinarang ako ng 2 hold-upper dyan sa footbridge sa Santo Tomas. Diyan sa harap mismo sa Espanya. Ay talaga namang sa gitna kami nagtagpo. Ay hawak ko yung pangbumbay na payong. Alam niyo, uso ang payong mo, yung pambumbay, yung mahaba. Hinuld up ako, talagang nakaganon yung kutsilyo sa liig ko. At by that time, talagang hindi talaga natin mapipigil yung ganong klaseng sitwasyon. At ayun nga, sukdulan na may hold-upper, may baha, may mga bagay na sa tingin natin ay parang ang hirap sagupain. Pero by the grace of God, mga kapatid, nung gamitin ko yung pangalan ng Panginoong Jesus, yung hold-upper ay sumalya doon sa gilid ng footbridge na yun. At pagbangon niya, takbo siya talaga, sobrang takbo niya. At hindi niya alam kung saan sila pupuntang dalawa. At by the grace of God,
Mula po doon sa Espanya hanggang doon sa may banda ng Bustillos. Takbo ako ng takbo. At talaga namang habang tumatakbo, umiiyak, nagpapasalamat, niligtas ako ng Diyos. At napatunayan ko na ako talaga ay tinatawag ng Panginoon sa isang tawag na hindi ko alam na ngayon pala ito na yung tawag ng Panginoon sa buhay ko. Man of God. Oo, totoo yan. Ako ay marami ding karanasan na katulad niyan, dahil sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Noong panahon na ako po ay nag-aaral sa Philippine Maritime Institute dyan sa may Roosevelt, talagang halos inaabot din kami kasi, man of God, ng gabi sa fellowship. Kaya pag-uwi namin, talagang na rin, late na rin sa gabi. Alam mo naman, noong panahon, mga 1980s, medyo rampant pa noon mga fraternity. Correct. Mababalitaan mo na lang na sa gate may bumagsak, sa gate may sinaksak, so sa CR, mga ganun ba? Tapos may time diyan, man of God, na siyempre sa sobrang seal kasi natin, inaabot nga tayo ng medyo late nga sa gabi dahil sa fellowship, may pagkakataon na yung isang kasama ko diyan sa may Roosevelt Avenue, medyo mas matanda sa akin, pero may biglang sumabay na tumawid doon sa kalsada. Sa may malapit sa may Quezon Avenue, Roosevelt. Tapos maraming holdapper sumabay dyan. sa amin. Maraming holdapper dyan. Tapos sinabayan ako ng sapak. Muntik na akong bumagsak doon sa gitna ng kalsada Pero buti na lang talagang biyaya ng Panginoon. Nakatawid ako sa kabila. Ako tumakbo naman yung mga sumapag sa akin. Pero ewan ko ba, pero para bang mararamdaman mo na ibang klaseng kagalakan, sa kabila ng mga ganong klaseng pagsubok o ganong klaseng persecution, nagpapatuloy tayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. So maraming ganyan. So may mga panahon noon na talagang kailangan maglakad ka. Katulad nung sabi ko nga last week, mula doon sa may Cubao hanggang papunta sa may San Francisco del Monte. Malayo yan, man of God. Kasi Malayo. Mga kanyan dalawang sakayan Kaya kasi mayroong dyan sa may Panranco, yan yung mga sakayan dati yan sa may Roses Avenue. Tapos papunta sa San Francisco del Monte, sa Prisco. Nilalakad ko lang yan. Gawa ng, alam mo kung bakit nilalakad ko? Kasi wala akong pamasahe. Yan talaga Alam mo yung isang kaibigan ko, kasamahan ko mismo sa boarding house, Nabalitaan na lang namin dyan sa FAU, sinaksak, patay. Walang dahilan, walang dahilan, krusinudahan lang. That time na mga grabing involvement sa fraternities ng mga kapatid natin, o ng mga, ng mga estudyante, kasagsagan dyan ng mga riot. Kasagsagan ng mga rally sa school. Yung aming school sa National, could you imagine, sa third floor, inihahagis yung mga upuan. Yeah. At talaga ng mga, grabe talaga, ang babangis talaga ng mga taong yun. By that time naman, yung kabangisan ng mga fraternities na yun, ay isinilang naman ng mga katulad natin na mga simpleng tao na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng tawag. Nais lamang po naming manawagan din sa ating mga kapatid na ngayon po ay nanonood. Magbigay po kayo ng comment. Gusto po naming mabasa ang inyong pong mga comment at we'll see to it na mababasa po namin. Naalala ko nga si Pastor Alex. Sabi niya, lagi niya pinapatutuo, ako yung tao, ako yung pastor na pinabili lang ng suka ng aking ina, pagbalik ay pastor na. So, natutuwa ako kasi yan yung mga ganyang mga katawagan ba na minsan ay hindi natin alam talaga kung ano talaga ang nangyari, bakit bigla-bigla pagbalik mo sa probinsya, pagbalik mo sa barangay mo, pastor ka na, ang tawag nga sa'yo, si Father At iba na yung title mo doon. So, nagkakaroon ng magandang transition. Nagkakaroon ng magandang transition ang bawat isa at nagiging patotoo dahil yung mga simula ng kanilang pagkatawag ay talagang very, very unique. So mga kapatid, nais po naming mabasa ang inyo pong mga simple, mga testimony, how the Lord touched you, how the Lord started calling you in your life para po mabigyan po natin naman ng kaunting enhancement na bakit ganun ang nangyari sa iyo at bakit naganap sa iyo ang ganung sitwasyon. It's because the Lord is calling us in a very unique way. Man of God? Yes, oo.
napakalaking tulong yan mga kapatid kapag nag-involve ulit tayo, nag-engage tayo ulit dito sa ating discussion. At wag po kayong mag-alala, babasahin po namin para sa ganun ay pagpala din yung maraming ating mga kapatid. So, dito, shout out muna, Man of God. Dito kay RJ Magtanong, isa sa manggagawa natin dyan sa Tagor, Malabon dito sa Candelaria. So, marami silang nanonood ngayon dyan kasi isang buong kwan yan buong angkan yan Kaya, bro, keep on connecting. I-share mo itong live broadcast natin sa iba. So, syempre, nandyan si Pastor James, no? Hindi nawawala yan sa ating mga live broadcast. Yan. Okay, so alam ko masayang masaya sila ngayon dahil sila ay nagiging kabahagi natin discussion. Wow. Si Jimmy Tronson Villegas, ayan, shout out din po. So, ayun po mga kapatid, sigurado ako na mapapalakas kayo uli habang sinasariwa ng Panginoon yung ating mga karanasan kung paano tayo ay tumugon sa panawagan ng ating Panginoon. Yung sobrang excitement ay umpisa na po yun na ikaw ay mayroong pagtawag mula sa ating Panginoon. Amen. At sabi ko nga isang kapatid natin Pastor, lahat ba ay talagang tinawag ng Diyos? Siyempre po, once na ikaw ay tumanggap sa Panginoon, umpisa na po ng tawag yan. So hindi na po pinag-uusapan yan kung tinawag. May iba-iba nga lang ang tawag ng Diyos sa atin. So kaya mahalagang maintindihan din ito, Man of God, kasi sabi ng iba, hindi ako tinawag ng Diyos mahalaga pong maintindihan ito para sa ganun. Kayong mga tumanggap kay Lord, maging payapa kayo sa tawag ninyo. Tinawag kayo ng Panginoon. Walang kaduda-duda doon. So kung saan nga lang ay yan nakadepende doon sa inyong pagsunod sa ating Panginoon. At lalo nyo maintindihan yan habang lumalaon sa inyong pagsunod sa ating Panginoon, lalong nabubuksan ang ministry. At yung gift na binigay sa inyo ng Panginoon ay lalong na-enhance. Kaya pag na-enhance yan, napalakas, napatibay, makikita mo na yung sarili mo. Ito pala yung binigay sa ng ating Panginoon. Amen. Amen. Nabanggit dyan ni Pastora Rose, sabi niya, yes, totoo yan. 12 p.m. umuwi ako galing sa Bible study. Halos gabi-gabi yan, napakadilim ng dinadaanan ko pero walang takot dahil alam kong kasama ko si Lord. Ay talagang mababangis noon yung mga way back 80s. Mga dalagat binata, talagang umuwi, madaling araw, pinagsasarahan ng mga boarding house kasi karamihan sa kanila mga estudyante katulad ko. Umuwi ako, minsan baha doon sa aming tinutuluyan. Talaga namang ibang klase talaga. At salamat sa Panginoon. At nabanggit din ni Pastor James na minsan daw nagsishare siya ng Word of God sa kanyang kaklase pero sinampal siya ng kanyang kaklase. So mga bagay na mga bagay na kakaiba yung karanasan pero hindi mahahadlangan Kasi nga yung tawag ng Panginoon talagang very evident Hindi talaga mahahadlangan ng sino man Ay sabi nga nung tatay ko, sabi mo nagbago ka na. Pero wala akong nakikita ng pagbabago, ikaw pa rin naman yung anak ko. Mula ulo hanggang talampakan, tingnan ako ng tatay ko at seryosong nagsabi siya, nakangiti na parang nanunuya sa akin. Sabi niya, parang ikaw lang naman, wala naman nagbago sa'yo. Pero habang dumadaan yung mga panahon, ay nakita nila na talagang isang araw, binigyan ako ng saludo ng aking amatang sabi niya, anak, magpatuloy mo yan. So until such time na siya ay maghiwalay kami nung ihatid niya ako nung ako'y papunta ng Saudi Arabia, the last time that I saw him, pagbalik ko kasi wala na si Itay, ay nakita ko sa kanya yung talagang grabe ang saludo niya sa pagiging lingkod ng Diyos sa buhay ko. Purihin ang ating Panginoon. Glory to God. Totoo yan, Man of God. Oo. Kasi actually, nung nakakilala ko sa Panginoon, siguro ang number one fans ko yung tatay ko Wow. Kasi alam niya naman ako na medyo hindi naman masyado talagang garapal pagdating sa bisyo. Kaya lang, pag nababarkada talaga, hindi maiwasan na gagawin mo yung ginagawa nila. Ngayon, nung ako'y nakakilala sa Panginoon, hindi na laman ng barkada o hindi na laman ng inuman, no? Yung ating buhay, kundi
laman na ng mga gawain. Kaya pagka umuwi ako noon sa aming probinsya, sa Odiongan, Manugad, sa Odiongan, Romblon, kabi-kabila yung mga Bible study. At dahil sa alam nilang ako'y tumanggap na sa Panginoon Oo. at nangangaral na rin salita ng Diyos, nakikita ko, kahit hindi ko invite yung tatay ko magugulat na lang ako, nandun siya sa crowd. So, dama ko yung very proud sa akin na meron siyang anak na nangangaral salita ng Diyos. At kaya nung siya po ay kinuha ng Panginoon noong 1994, medyo talagang malungkot din. Gawa ng maraming sitwasyon kasi kung bakit siya kinuha ng ating Panginoon. Pero yun ay pinayagan ng Diyos upang sa ganon ay maging isang patotoo yung kanyang buhay at makita ko rin kung paano ang Diyos ay kumikilos sa kanya. Kaya ako din ang nagatid sa kanyang huling libingan. Wow. Ako rin ang nag-service. Kaya yun, papasalamat tayo kay Lord na tayo ay nabigyan ng pagkakataon na mapaglingkuran yung tatay natin. At isa pang maganda, shout out sa nanay ko. Nanay ko ay 98 years old na. So medyo talagang mga lahi ito ni Abraham. Lahi ni Adan, man of God. Ganun ba? Sabi ko nga, Lord, so be it. Yung edad ng nanay ko 98 years old Grabe. baka naman. Baka mag-100 pa, no? Oo. 98, Tingin 2 ko years na lang. aabot man of God Wow. Malakas pa Tapos isang biyaya ng Diyos. Alam mo ba na ito sasabihin ko sa buong Pilipinas na nung ako po'y nakakilala sa Panginoon at naging pastor na po, ay nabigyan tayo ng pagkakataon na magkasal. Alam mo ba, man of God, na ako yung nagkasal doon sa nanay-tatay ko. First and golden wedding anniversary. Ano ba? Grabe, ano, First ha? and wedding. Hindi ko alam na hindi pala sila nakasal. Wow. O kaya sabi ko, panahon na para ikasal kayo kaya, ayun naman, dahil Praise sa the sobrang Lord. fans ko nga yung tatay ko, talagang sabi niya, sige, kasal mo kami. Kaya kinasal ko sila ng 1991 yata, o 1990 yun. Basta, sila kami nag-asawa, tapos siya naman yung inasikaso namin. Kaya yun, tuwan-tuwa naman. Ako tuwan-tuwa din kasi first and golden yung man of God 50 years At saka kauna-unahan kasal nila. Imagine mo yun. It's really a great privilege para magamit tayo ng gano'n para sa mga magulang natin. So yan ay dahil naging maliwanag sa akin yung tawag ng Diyos Amen. So, Kaya mahalaga meron talaga talagang magmaliwanag. clear signs na si Lord ay nagbigay talaga ng signs ng pagkakatawag sa mga ganyang klase ng sitwasyon. Man of God, nakakatuwa yan, no? Ikaw ang nagkasal doon sa mga magulang mo at Oo. naging pagpapala yan para sa kanila. Kaya lalo kanilang binigyan ng integridad na napakataas at legacy talagang matatawag yan ng iyong ama. Yes. Na ang... Kasi first man of God First and golden Wow. Grabe, ano? Oh. Ibang klase, ano? Ibang klase. So, I believe with all of my heart, marami rin tayong mga kapatid na ganyan din yung mga nagiging mga karanasan na ngayon po ay pwede po ninyong i-share, pwede po ninyong ibahagi sa amin ang inyo pong mga simpleng karanasan upang kayo po ay magkaroon ng mabasa po natin ang inyo pong mga comment, ang inyo pong mga patutuo na talaga namang kakaiba, kakatwa, at yung iba may nakakatuwa, yung iba may nakakaiyak, yung iba naman nakakatakot na mga encounter, pero hindi sumuko. Hindi talaga ito lumayo, hindi umalis. At ngayon ay nakita natin yung mga malaking mga ministry na binigay ng Panginoon sa kanila na ngayon nag-i-enjoy sila. Kaya pag di ba tayo nagsalita at tumayo tayo sa mga Revival of Worship Conference, nagtatanong tayo ng mga sino na born again ng way back 80s. So marami nagtataas na mga mapuputi ng buhok, yung iba naman wala ng buhok, yung iba naman na shaggy, sa gilid na lamang yung buhok at makinis na yung ibabaw. Yung iba naman ay Hindi now ka showing. naman man of God dyan Talagang kakaiba man of God yung kwan Nandun sila ng Top Gun.
Member sila ng Top Gun. At by that time, talagang makikita mo na talagang they enjoy. Even the last moment of their lives, they enjoy serving the Lord. How this kind of a transition came in a way na hindi sila nagsawa sa paglilingkod. Ang iba ay parang nagsasawa, pero parang nagsasawa lang. And kaya nga si Lord nagbibigay ng restoration, ng revival, binabalik yung mga alaala, yung mga dating buhay. Ayan yung trabaho ng Revival of Worship Philippines na i-revive ni Lord. Siya mismo ang revivalist, i-restore yung mga dating buhay na nasa kanila, na nawala, na ngayon ay binabalik ng ating Panginoon. Man of God. Yeah. Oo, yan. At tayo nagpapasalamat kay Lord kasi nga, pagka umiikot tayo sa mga revival of worship natin, ay nakakasalumuhan natin yung mga talagang kaedad natin sa pananampalataya na ngayon ay mga talagang namamahala na ng malalaking simbahan. No? Oo. Mga 1980s yan, mga nakakilala sa Panginoon. Meron din mga 1990s na talagang pinagkatiwalaan din ng Panginoon ng malalaking tawag. Oo. So, tayo nagpapasalamat kapag namimit natin ito. At isa nga, natutuwa din ako kasi nga, sa mukha ko kamanugad, hindi halatang parang, parang matagal na akong nakakilala sa Panginoon. Pero, medyo yung ating appearance ay hindi masyadong para bang wala siya sa edad eh. Parang ganun eh. Amen. Doon nga sa katanungan, doon tayong dalawa eh. Tanong nung ating dalawang kamanggagawang pastor, ilang taon na kayo pastor eh, sabi niya. Sabi ko, kayo po, ano sa tingin niyo? Sabi niya, siguro mga 43. Opo. Ikaw kasi Ayos. talaga, mukha talagang bata ka, man of God. Ang tingin ko nga sa'yo noon, mga 35 lang na magkita tayo ng 2010 eh. Wow, grabe. Oo, kasi masyadong pinapakita mo yung dimple mo pag ngumingiti ka eh. Akala ko, Kaya lalong- wag lang kay Pastor Roel. Kasi si Pastor Roel, tinututukan yung tiyan ko. At saka yung buhok ko. Shout out kay Pastor Roel. Oo. Ay, yan nga yung maganda sa atin ngayon, ano? Yung talagang napapansin natin yung kabutihan ng Panginoon na ngayon ay kakaiba rin yung mga nararanasan ng mga kabataan natin ngayon. Ngingiti ka na lang eh. Yung iba talaga eh, mayroon bang prayer sila ng ganito, man of God eh. Lord, kung hindi rin lang mangyayari na matupad ang kalooban mo para sa akin, buti pang kunin niyo na ako. Mga kabataan yun, nagpipray talaga. Talagang ang prayer nila ay parang prayer ng mga God's General, lalo pa. By that time, nagsisimula silang magbasa ng mga God's General book ni Robert Leandron. Talaga ng mga magugulat ka eh, nagsumasalin yung passion sa kanila ng mga God's General eh. Pero sarhento pa lang eh, sumusurrender na eh. Hindi pa nagiging tiniente eh. Hindi pa nagiging kapitan at major eh. Sumusurrender na eh. Kasi akala nila, ganun lang kadali. So, yan, unti-unti tayong hinuhubog ni Lord sa pamamagitan nung atin naman pong mga lingkod ng Diyos na tinalaga ng Panginoon sa atin upang tayo ay hubugin. So, mayroong word dito si Pastora Joyce Murillo. Sabi niya, relate po ako sa usapan ninyo. Hindi ko rin po makalimutan ang nanay ko na very proud na may anak daw siya na pastora. We praise God at napatanggap namin bago binawian ng Panginoon ng buhay nila. So, yung mga ganong klaseng pagkakataon na talagang very proud tayo kapag tayo ginamit ni Lord na napatanggap natin yung ating mga mahal sa buhay, bunga nung tawag ng Diyos sa atin na inihahanda ng Panginoon bago pa tayo isilang dito sa balat ng lupa. So, man of God, marami kasing mga kapatid natin na ang tanging tingin lang nila sa kalooban ni Lord ay yung kanilang mapapangasawa. Akala nila yung kalooban ng Panginoon ay yung kanilang mapapangasawa. Kaya naman ang tingin nila, hanap sila ng hanap ng kalooban ni Lord. Pero sa totoo lang mga kapatid, lahat naman ng yan ay idadagdag ng Panginoon. Seek first the kingdom of God and all these things shall be added unto you. Lahat yan darating yan sa iyo, hindi ka tatanda. Hindi ka magiging matandang dalaga, hindi ka magiging matandang binata.
Dahil alam ni Amen. Lord yung panahon mo. Kapag dumating na ang panahon mo na yan eh. Hindi mo pwedeng i-transfer na ang kalooban ng Diyos ay yun lamang magkaroon ka ng asawang perpekto na galing sa Diyos. Hindi yon. Ang pinakakalooban ng Panginoon talaga ay makita mo yung tawag mo at doon sa tawag mo, lahat ng bagay na kailangan mo, dadagdag ng Diyos. Yeah. Hindi nauuna yung pangailangan lang for the sake of pangailangan. Unahin mo si Lord at lahat ng pangailangan, idadagdag ng Diyos sa iyo. Alam naman natin na idadagdag ng Diyos yan kasi kailangan natin yan. Kaya nga lang, mga kapatid, wag nating misrepresent na ang kalooban ni Lord, di ba, mahihingi ng payo sa iyo, isang kabataan, Pastor, sino po ba? Sino po ba ang kalooban ng Diyos sa akin? Pwede po bang mag-prophecy kayo? Kahit ngayon, ibigyan niyo ako ng prophecy. Ay, ikaw naman, hindi mo naman alam kung paanong klaseng prophecy. Kaya ang ginawa nila ng ibang pastor, nagtangsa lang siya raw, rabaka. So, yun yung yun ang speaking in tongues nila. Kaya, sabi nung kabataan, baka. Kaya ang ginawa niya, pumunta siya sa isang kabataan na krusnado niya, baka mangyari nga naman. Kaya sabi niya doon sa kabataan, sabi ni Lord, ikaw daw yung kalooban ni Lord sa akin eh. Ay baka pumasa ako sa iyo, alam mo naman, magiging lingkod ako ng Diyos kasi nag-prophecy yung pastor ko. Maraming beses ay may misrepresent nila na ang kalooban ni Lord na pagkakatawag ay yung mga lalaki o babaeng gusto ng Diyos na ilagay sa kanila. But God is good. God is a God of perfect timing. So mga kabataan, huwag tayo magmadali. Huwag nating bigyan ng pansin agad-agad ang isang bagay na kailangang sumunod mula doon sa iyong pagkakatawag. So kailangan mo yan, hindi inaalis ni Lord, pero unahin mo ang gusto ng Panginoon. Ayan. Yes. So, praise the name of the Lord. Man of God, ituloy mo ang aking sinasabi. Oo. Gusto ko lang susugan yan, mga kapatid, no? Mga kabataan, mga kamagagawa, na yun pong kalooban ng Diyos ay hindi po yan yung nakasanayan natin na pag pinag-usapan yung God's will para bang yung mapapangasawa. In fact, sa Bible, niliwanag na pag sinabing God's will, ito yung kabuoang layunin ng Panginoon sa iyo, kung ano yung tatahakin mong landas, kung ano yung panawagan ng Panginoon sa iyo. Yung mapapangasawa, magiging partner sa buhay, yan po'y mga regalo, mga bahagi ng iyong pagsunod. Kapag sumunod ka, magkakaroon ka ng ayon sa disenyo ng Panginoon sa iyo. Hindi naman ipagkakait ng Panginoon yung mga bagay na yan kasi sinabi ng Panginoon that I will give you the desire of your heart. Correct. So, madalit sabi ay yung nasa ng puso mo, hindi naman i-deprive ni Lord. Pero Tama. gusto ng Panginoon na maiayos muna yung kabuuan ng iyong pagkatao. Yung espiritu, kaluluwa, katawan ay masecure siya na talagang ito ay buong buo na inalay mo na sa ating Panginoon. Kasi kapag ito ay inalay mo sa ating Panginoon, na maging ganap, maging kasiyasiya, maging katanggap-tanggap, lahat ng bagay naman ay sinabi ng Man of God kanina, ay idadagdag ng Panginoon sa iyo. Doon sa Matthew chapter 6, verse 33, idadagdag ng Panginoon. So, hindi ipagkakait ng Diyos ang isang mabuting bagay para sa kanyang mga anak. In fact, sa panahon ni Adan, nung nakikita niya, teka lang, parang walang match para sa akin. Malungkot siya. Kaya sabi ng Panginoon, hindi mabuti sa tao nag-iisa. Kaya bibigyan ko siya ng papangasawa. Kaya alam ng Diyos kung hindi ito mabuti para sa iyo. So bibigyan ka ng Panginoon ng nararapat para sa iyo. Huwag ka lang magmadali kasi may timing ang Panginoon. Habang inihahanda niya si Adan, habang inihahanda ang lahat ng bagay sa buhay niya at ang mga bagay na kanyang pangangailangan, kasunod ka na. Amen. Kasunod na yung dinidesisyon ng puso. Correct. Man of God, mayroong sinabi dito si Pastor Elmer Ramos ng Bula, Camarines Sur. Sabi niya, masarap mahalin ang bunga ng panalangin. So yan ay isang bagay na totoo yan. Na kapag yan ay pinalangin mo ng matagal, pag dumating yan, mamahalin mo yan
bilang isang napakagandang regalo mula sa ating Panginoon. Nagbigay rin ng patotoo si Pastor Boy, ang milyonaryo ng Baito, Santa Cruz, Zambales. Agree ako dyan, Pastor Oo, Boy. sabi niya, ako naman po, man of God, kundi na ako ng pagiging operator sa church. Dahil medyo hilig talaga natin yan, technical electronics. Pero isang araw ng ordination ng aming leader, sa elder sa church, na si Bishop Boy Ramos, buhay pa siya, pati ba naman kami inordain, grabe talaga ang feeling. Takot at excitement na di maintindihan. para bang nagtang si Bishop Boy Ramos at inordain sila lahat na maging pastor at maging lingkod ng Diyos. Alam mo, I appreciate the life of this man of God. Yung kanyang legacy na iniwan ay talaga naman pong napakataas. Tuloy po natin, ano? Sabi rito, pati ba naman kami inordain, grabe talaga ang feeling, takot at excitement na di maintindihan dahil ang layo ng field na pag-aralan dahil BSCE. Pero ito na yung tinatawag na point of no return. Kaya, we exhorted lahat ng aming resources to learn and to know more God. Ang kinatutuwa po namin na nung kami tinawag at medyo mayroon po kaming kunti sa buhay, biniyain kami ng malaking bahay. Pero binawi nung ayaw naming sumunod na mag-start ng church dito sa Zambales. Imagine, 38 years na namin sa Baguio now, pinapauwi kami sa mainit na lugar. Hindi po ganun kadali, kaya ayaw namin. Kaya pinalo po kami na halos mawala lahat at muntik pang makulong. Kaya sumuko po kami. Isinuko lahat sa Panginoon. At we praise God, restore everything na ninakaw ng kaaway. At ngayon, more than pa. Dahil pati po kayo nakilala namin. Hallelujah, ang saya. Wow, praise Shalom, God. shalom, shalom po. Matindi talaga ito. Itong ating kapatid na future millionaire ay talaga namang nakakatuwa. At shoutout din kay Bishop Lee. Bishop Lee is watching now. Good morning, Bishop Lee. Good morning, man of God. Ayan, God is good. Man of God, nakaka-relate yung mga bagay na ating pinag-uusapan. Na kahit anong takas mo kay Lord, kahit anong layo mo, mag-backslide ka man, lumayo ka sa church, hindi ka umattend. But once the call of God is call of God, hinding-hindi ka makakatakas. You cannot run away from the call of God. You can run away from your church, but you cannot run away from your calling. Amen. Yan ang totoo dyan, man of God. At sa katotohanan, mga kapatid, hindi madali ang tumanggi, pero mahirap kung hindi ka susunod. Correct. Talagang hindi madali ang tumanggi kay Lord. Dahil pag tinawag ka, mayroon kang gagawing espesyal. Kaya ang pagkakatawag ay nagsisimula sa mga passion na yan, sa ating mga pinag-uusapan, sa mga bagay na ini-stir up ni Lord sa kailaliman at kaibuturan ng ating pagkatao. Maraming tao ang ginagamit, maaaring kami ginagamit ng Diyos sa inyo, maaaring kayo ang ginagamit ng Panginoon sa amin. Bawat isa sa atin ay pwedeng gamitin ng Diyos para palawakin pa ang ating naunawaan sa tawag ng Diyos. Napaka-unique ng bawat tawag at yan ay ina-appreciate natin lahat. Yung mga tawag na yan talaga namang sobra na gumagawa si Lord, lahat ng bagay ay gumagawa, sama-sama yan. Pangit man yan, maganda, ano man ang katayuan, the secret of all these things ay ang katotohanan dahil mahal natin ang Panginoon. Kaya hindi yan madidevelop, yung ganyang klaseng pagmamahal, man of God, kapag hindi ka dumadaan doon sa proseso ng Diyos, na ngayon ay atin ang pag-uusapan, ang pagpunta doon sa proseso. Sa discipleship, sa training ng pagkakatawag, matapos na malaman mo na ikaw ay tinatawag na ng Diyos, what is the next step o next level ng iyong, para malaman mo ang iyong tawag sa Panginoon. Kadalasan dyan, ng iba, dadalhin ka doon sa CR, na parang nakapustura ka, nakaniktay ka pa nga eh. Tapos pahahawakin ka ng dustpan sa kawalis, papagwalisin ka muna sa church. Yung iba naman, bibigyan ka ng basahan at sasabihin sa'yo, punasan mo yung mga bintana, punasan mo yung mga upuan. O ikaw, asayin ka dyan sa pulpito ha, wag lang akong makitang alikabok dyan. Pag may naisulat ako sa pangalan ko, ibig sabihin maalikabok. So, natuturuan tayo ng simulain ng ministry na taga-collect, parang yung mga alagad, taga-collect lang sila ng basket, man of God, ng himala ng Panginoon. O, distribute kayo ng tinapay, distributor lang eh. Nagsisilbi lang doon sa mesa eh.
ang mga alagad, 12 alagad, isang araw, itong nagsisilbing ito ay silver and gold have I none, but such I have I give unto thee in the name of Jesus. Rise up and walk! Bago nangyari yun Naging usher muna siya ng tinapay para sa mga kapatid, sa mga manggagawa So tingnan mo itong mga to. Kaya walang shortcut sa ministry. Walang shortcut. Wag nating ma-misinterpret o ma-misrepresent ang ministry. Kadalasan ng mga nag-shortcut ay madali nilang napupuntahan ang gusto nila. Pero madali rin silang nawawala at hindi nila natatapos ang gustong ipagawa ng Panginoon sa kanila. So ano ang kailangan natin ngayon, man of God? Dadaan tayo ngayon sa proseso. At yung proseso na yan, na nung last Tuesday, ay sinimulan mong talakayin, man of God. So bigyan natin ng pansin sa ngayon, ang proseso, the process of being called by God for a special ministry for your life. Okay, man of God. Gusto kong bago natin basahin yung salita ng Panginoon, alam kong may mga inihanda itong man of God na pinag-usapan natin ngayon. Oo. Gusto ko lang sabihin na lahat ng mga tinawag po ng Panginoon ay mayroon pong dadaan ng proseso. At marami pong hindi dumaan sa proseso, kaya po sila ay nabigo sa ministeryo. Correct. So mahirap yung kabiguan na yan. Kasi sa kabiguan na yan, marami kang sisisihin. Sisisihin mo yung pastor, sisisihin mo yung kamanggagawa mo, sisisihin mo pamilya mo. Kasi kung bakit tayo po ay pinadadaan ng Panginoon sa proseso. Kasi may mga bagay na inihanda ang Panginoon sa atin na kinakailangan ngayon pa lang ay mapagtagumpayan na natin. Amen. Kaya wag po tayo mag-shortcut, mga kapatid. Hindi porket alam mo na tumayo, alam mo nang mag-open in prayer, alam mo nang mangaral ng salita ng Diyos, nagkukumahog ka na, nagmamadali ka na talagang gawin yung gusto mo. Huwag mong gagawin yan. Kasi sigurado ako, na pag ginawa mo yan, disaster ang aabutin mo. Disaster. Tama. Kasi marami ang nabigo dahil hindi sila nagpatuloy dun sa proseso na pinayagan ng Panginoon sa kanila. Pero Amen. lahat ng dumaan sa proseso, sila po yung mga matatagumpay ngayon sa ministeryo. Sila po yung may testimony ng katapatan ng Panginoon, ng loyalty kay Lord. Kaya makikita mo yung kanilang buhay, ibang klase. So makakahugot ka talaga ng inspirasyon. Makakahugot ka talaga ng lakas. Kasi nakita mo yung bunga ng pagpapagal, bunga ng pagsunod, bunga ng proseso na ngayon tinatamasa ng lingkod ng Panginoon. Tama. At dahil sa pagsunod na yan, marami naman ang pinagpala ng ating Panginoon. Wow. Dahil sa mga sakripisyo na yon, maraming mga nabiyayaan din ng buhay. Kaya maaring ikaw ay kasama doon dahil sa sakripisyo ng lingkod ng Panginoon, sa kanyang mga ginagawa na pagsunod sa Panginoon, ikaw ngayon ay nakinabang doon. Kaya wag nating shortcutin yung panawagan ng Panginoon sa atin. Amen. Mga kapatid, mga kasama nating mga manggagawa at mga kabataang mga manggagawa sa church, minsan ay mayroong mga papasok sa ating church, talagang medyo mataas yung pinag-aralan, talagang medyo yung kanyang abilidad ay napakataas, maraming suggestion, maraming mga sinasabi. But it doesn't mean na mauungusan kayo mga nauna ng Panginoon sa training. So kailangan dumaan siya doon sa proseso ng Diyos. At marami dyan ay galing sa ibang mga lokal, o ibang church, ibang pastor, lumaki sa ibang pastor, nag-migrate sa isang lugar, then pumasok sa isang church na kumo tayo ay galing sa isang church na manggagawa na, automatic manggagawa na agad tayo sa ating nilipatan. Hindi po, wag po natin gagawin yan. Kasi nga, iba naman ang paglaki mo doon sa isang pastor kaysa paglaki mo sa ibang pastor, nalilipatan mo o kaya kung saan ka lumipat. Kaya kung ikaw ay lumipat sa ibang church, lumaki ka sa isang konserbatibo na church o isang church na ang tawag dito yung masyadong
maramdamin na iglesia o kaya naman ay napunta ka sa isang church na laging maingay, yung iba naman ay grabing palakpak, ikaw na may galing sa conservative, don't make any statement that will stumble to anyone, to everyone, sa mga maririnig sa iyo. So kailangan ay irerespeto natin kung ano ang kinalakhan nilang kultura sa kanilang iglesia. So kailangan maging maingat din tayo bilang mga manggagawa kasi isa sa mga proseso ng pagkakatawag ng Diyos sa atin ay ang respect. Huwag nating papahintulutan na mawala ang respeto natin sa ating mga kapwa manggagawa at kapwa pastor. At halimbawang ikaw ay inordain na bilang pastor, hindi ka higit sa mga taong hindi pa na-ordain. Hindi ka higit. Halimbawang ikaw ginagamit ng Lord nationwide at ang pangalan mo ay nakikilala sa lahat ng sulok ng ating bansa, hindi ibig sabihin higit ka sa kanino man. Walang nakahihigit sa kanino man. Lahat tayo ay pantay-pantay ayon doon sa pagkakabigay sa atin ng Panginoon ng kanyang biyaya kung paano tayo naglilingkod sa Panginoon. So kailangan alam mo yung proseso ng respect. Kasi ang unang dinedevelop ng Panginoon, pagkatapos na ibigay sa iyo ang pag-ibig at naranasan mong pag-ibig ng Lord para maglingkod sa Kanya, ang pangalawang ipoprocess ng Panginoon sa iyo yung respect. Minsan, professional ka, binigyan ka ng tungkulin, magwalis ka, ang nagbigay sa iyo ng tungkulin ay yung janitor nyo sa inyong opisina. Doon pala sa church, siya pala yung leader. So, leadership must be respected. Kasi ang nirespeto mo dito, hindi lamang yung tao, kundi yung Diyos na nagbigay ng tungkulin doon sa tao na pinagbigyan ng ating Panginoon. So, kailangang ma-develop ang respect. Saan ito na-develop? Kailan ito na-develop? Paano ito na-develop? At paano ito nangyayari? Paano nagaganap ang development ng ating respeto? Naalala niyo yung sinabi ng isang man of God, na sabi niya, the anointing you respect is the same anointing you shall receive. So kailangan alam mo yon na kung gusto mo ang anointing ng isang man of God o ng isang woman of God, kailangan mong irespeto kung anong mayroon siya, kung anong kanyang kahinaan, mahalin mo, intindihin mo kung ano ang kanyang kalakasan, yakapin mo, mahalin mo kung ano ang kanyang kalakasan. So sa lahat ng bagay, ano man ang kanyang maging sitwasyon, don't make any statement that will make you stumble. That will make you building walls instead of building bridges to reach those people. Man of God, itong respeto ay nakikreate ito sa ating mapagpakumbabang paglilingkod sa pasimula pa lamang na tayo ay binigyan ng Panginoon ng pagkataon na maglingkod. Man of God. Yes, yung respect kasi ay nag-uumpisa yan sa sarili mo. When you begin to respect your God, itong respect na ito ay magmamanifest sa buhay mo. Irerespetuhin mo rin yung lingkod ng Panginoon. Respetuhin mo ang mga kaambagagawa ng Diyos. Kasi unang-una sa lahat, nirespeto mo ang Panginoon. Kaya nga, when you regard our God as a holy God, when you respect God as a holy God, creator of heaven and earth, then that kind of respect, attitude, character will be developed in your heart na kung saan irerespeto mo rin yung mga taong ipagkakatiwala sa inyo ng Panginoon o mga taong ibibigay sa ng Panginoon para gumabay sa iyo, mag-mentor sa iyo at dalhin ka sa panawagan Praise. mo. Yes, Kasi yes. talagang may ginagamit ng Panginoon eh. Ang Diyos ay nagpapadala ng lingkod ng Diyos Correct. upang sa ganon dalhin ka dun sa panawagan na ibinigay ng Panginoon sa iyo. Aakayin ka doon. Hindi Oo. niya pakikialaman yon, Correct. kundi ikaw ay gagabayan niya upang makarating ka doon sa panawagan ng Panginoon sa buhay mo. Oo. Kaya, man of God, kanina, nabanggit mo nga kanina na yung mga lumilipat sa ibang church, halimbawa, yung tinatawag na nag-migrate no, mula sa isang probinsya, Oo. napunta sa ibang probinsya, automatic na kung saan malapit yung church, ay nandun ka. So Oo. yung sinasabi mo kanina na kailangan respetuhin mo. Kung ano Correct. ang kultura na kinagawian mo doon sa dati mong church, huwag mong i-expect na the same culture yan na mararatnan mo doon sa Correct. panibagong iglesia na That's kung saan right. gusto mo maging kabilang. So, mayroon namang iba na dahil sumama loob, lumipat. Oo. So, ibig sabihin, hindi na naman natapos ang proseso.
Yun ang mahirap po doon. Yun ang tayo shortcut. palipat-lipat kasi naghahanap tayo ng makakasuot doon sa panlasa natin eh. Yung panlasa mo. Correct. Kailang maintindihan mo, kaya ang Diyos nagpapadala ng manggagawa kasi meron siyang pinoproseso sa buhay mo na kinakailangan tapusin yon upang pag natapos yon, yun makakausad ka sa panibagong baitang, panibagong Amen. pahid ng Diyos sa buhay mo. Amen. At ikaw ay magamit ng Panginoon. Man of God. Yes. Nakakatuwa, no? Meron kaming manggagawa, no, na dumating dito sa church at galing siya sa isang church na, syempre, manggagawa siya doon. Nung dumating siya dito, ay syempre, marami siyang mga suggestions, marami siyang ganito. Sabi niya, sa church namin ay ganito, sa church namin ay ganito, sa church namin ay ganon. Sabi ko sa kanya, kinausap ko siya ng suluhan, sabi ko, kapatid, maganda yung mga suggestions mo. Pero, balik ka na lang doon sa church mo. Kung gusto mo, doon ka na lang para yung suggestion mo, magawa mo doon. So kasi, lilitaw, lalabas na parang yung Diyos na pinaglilingkuran ng church na ito ay hindi Diyos na pinaglilingkuran ninyo. So, kailangan irespeto mo. Kung ikaw man ay migrated, galing ka sa ibang church, so it's time for you to keep silence. Ngayon, kung ikaw ay binigyan ng pagkataon na hingin ang opinion mo, siguro magbigay ka ng opinion na naaayon lamang doon sa sitwasyon, hindi doon sa nararamdaman mo. Kasi minsan, lumilitaw na parang nakakadama tayo ng minsan ay yung bang pride na, marami akong alam. Ang tanong ay bakit ka umalis doon? Bakit ka umalis doon sa church mo kung sinasabi mo na ikaw ay mas marami kayong alam, mas marami kayong naabot, mas marami kayong nagawa, mas ganito sa inyo, mas ganyan-ganyan, puro mas, sa amin ganito, mas ganyan, mas ganun, mas ganito. Kapatid, siguro, wag iwasan natin yung ganong klaseng comparison. Magkaroon tayo ng respeto. Irespeto natin yung pastor, yung manggagawa, yung leader dyan sa isang church na nilipatan mo para naman na kung dumating ang panahon, ibibigay naman ng Panginoon ang daan para makita mo yan eh. Makita nila yung iyong talent, makita nila kung ano yung tawag mo. Malay mo, dinala ka ng Panginoon para kumplituhin ng Diyos yung journey mo sa proseso ng Panginoon. Hindi mo alam yan, hindi natin alam. But I really believe with all of my heart na all things works together for good. Nga lang, wag nating unahan ang proseso ng Panginoon. So let us submit to every process of God because once you finish the process of God, ang tamis kamtan ang isang tagumpay. Napakatamis kamtan. Kaysa mag-shortcut ka, madalas kasi mga man of God, ang nagiging malaking problema natin sa maraming mga manggagawa, pag sila ay napagalitan sa isang church, lilipat sa ibang church. Then, pagdating naman doon, nakita nung ating mga kapatid na mga lingkod ng Diyos na medyo asset siya doon sa kanilang church, tama rin naman na kupkupin siya. Pero kung alam mo, nagaling siya sa isang church na siya ay lumayo because of some unhealthy conversation, so kailangan tayong mga pastor na napuntahan ay kausapin sila ng malalim. Kasi proseso ng Diyos yan eh. Di ba naalala mo, nagrereklamo noon si Juan? Yung anak, yung ina ni Ismael, naalala mo, di ba alipin siya ni Sarah? Kung naalala mo yung man of God, alipin siya ni Sarah. At nung alipin siya ni Sarah at nakita ni Sarah na asawa ni Abraham na hindi siya magkakaanak, pinasipingan niya ngayon itong alipin niya kay Abraham at naipanganak nga si Ismael na dugo ni Abraham. Ngayon isang araw, tinutuya siya nitong alipin ni Sarah, tinutuya yung kanyang amo na walang iba kundi si Sarah. Kaya pinagmalupitan siya ngayon ni Sarah. Dahil may karapatan si Sarah, dahil kahit nagkaanak siya kay Abraham, hindi pa rin nawawala ang kanyang pagkaalipin. She's still a slave or a servant of Sarah. So, nung siya ay tumakas, naalala mo, sinabihan siya ng anghel, bumalik ka. Bumalik ka sa iyong master.
At kung ano ang kanyang sabihin, mag-submit ka. Naalala mo yon na nirespeto, pinahintulutan ng ating Panginoon ang ganong klaseng senaryo para malaman ni Keturah na hindi siya lumaya bilang alipin dahil nagkaanak siya kay Abraham. So yung proseso hindi pa natatapos. Hindi pa natatapos yung proseso. Kailangan mo tapusin niya yung proseso. Hanggang sa dumating ang panahong i-declare ni Sarah na siya ay malaya na bilang isang alipin niya. At nangyari yun nung dumating na si Isaac, the promised child of God, na pangako kay Abraham. At doon, natapos ang proseso at si Keturah ay pinalaya ni Sarah. So minsan yung proseso, nagrereklamo tayo doon sa proseso ng isang pastor kasi parang ikaw yung tinitingnan, parang iba yung nangyayari sa iyo, bakit ang higpit-higpit mo? Isang araw yung mahihigpit na pastor na ginagamit ng Diyos sa iyo ay isang pastor na ma-appreciate mo isang araw. Dahil sila pala yung totoong nagmamahal sa iyo. Sila yung mga totoong nagmo-motivate sa iyo. Sila yung mga totoong sa tingin mo'y parang stricto sa iyo, pero sila pala yung binigyan ng Diyos ng authority para hubugin ka. Man of God. Hello, man of God. Ituloy mo yung sinasabi ko. Amen. The mere fact na hindi mo natapos yung proseso ng Diyos doon sa isang church kung ikaw man ay lumipat, ay wag mo namang pangunahan yung lilipatan mo. Correct. Gawin yung gusto mo. Mhm. Kasi kaya nga hindi natapos yun kasi hindi naman yun para doon sa pastor kundi para sa iyo. Tama yan. Maraming talagang bigo sa ministeryo kasi naghahanap sila nung gusto nila at hindi talaga sila nagpapasakop. So, kailangan magpasakop ka. Kung nagpasakop ka sa Diyos, sumunod ka sa Panginoon, sumunod ka rin sa mga taong binigay ng Panginoon sa iyo. So, antayin mo yung pagkakataon na bigyan ka ng Diyos ng tamang panahon para ikaw naman ang manguna. Pero habang ikaw'y pinapangunahan, ikaw ay sumunod. Kasi para sa iyo yon. Correct. Ang Diyos ay nagpapadala ng lingkod ng Diyos upang ihatid ka doon sa panawagan ng Panginoon sa iyo. Upang gabayan ka. Upang dalhin. Ilabas yung galing mo. Ilabas yung anuman yung meron sa iyo na binigay ng Panginoon sa iyo. Kasi sa umpisa hindi mo kasi alam yun. Pero sa pamagitan ng lingkod ng Diyos na matagal nang naglilingkod sa Panginoon, sanay na sa ministry, matalas ng discernment, so mapapayuhan tayo. Correct. Na yung payo na yun ay makakatulong para sa atin. So wag nating insist yun mga kapatid. Oo. Especially lahat po ng mga kapatid natin na halimbawa galing ka sa ibang church, wag mong insist. Hindi, doon magpasakop ka. Paano sinasabi ng pastor, sumunod ka. O sinasabi ng disciple. Ito nga problema. Ang problemang malaki, nung ikaw ay lumipat, hindi mo inayos, hindi ka nagpaalam, siyempre, ang tawag kasi doon, nag-awol ka eh. Ano Kaya, no? Ano yun? Ano yun, hindi man of mo God? pwedeng i-expect na paglipat mo Ano sa yung- kabila. ano yung sabi mo? awol. Awol. Nag-awol Absent sa without ministry. leave. Okay. Oo, absent without leave. Biglang umalis na lang kasi hindi nagustuhan yung pangaral ng pastor, hindi nagustuhan yung mga sinasabi ng kapatiran, napakadaling ma-open. Ngayon gusto mo paglipat mo sa church, gusto mo manggagawa ka pa rin, hindi Siyempre, nag-awol ka, automatic yan kahit sa military. Kahit sa PNP, man of God, pag na-awol, hindi ka makakabalik doon sa dati mong pwesto. Kasi Correct. awol ka eh. Mag-uumpisa ka na naman sa umpisa. Oo. May square one ka na naman, square one na naman yan. Kaya napakahirap po yung prosesong hindi tinatapos. Kaya tapusin po natin para sa ganon, sa tamang panahon, i-release ka ng Diyos. Kasi mayroon tayong tinatawag man of God na from calling to sending. Between calling, halimbawa ito calling, ito yung sending, itong gitna nito ay napakahabang proseso na kung tawagin ay discipleship. Amen. The process of discipleship. So, hindi pwedeng tinawag ka, sending agad. Hindi po. Ay, hindi. So, kumbaga sa manlalaro yan, kahit anong husay mo, kahit anong galing mo, pag hindi ka na-coach ng tama, Correct. magkakalat ka. Tama.
Kaya marami nagkakalat ng mga lingkod ng Diyos kasi hindi sila na-coach. Oo. At hindi rin sila nagpa-coach. Oo. So walang nagpa-mentor. Kaya tuloy, akala nila lahat ng ginagawa nila tama kasi hindi, si Lord lang ang pakikinggan ko. Naku po, yan po yung maling-maling kaisipan. Na si Lord lang ang pakikinggan mo. Na kay Lord ka lang naglilingkod. Tandaan mo, ang Panginoon ay naglagay ng mga lingkod ng Diyos. Ephesians chapter 4 verse 11, God gave some apostle, some prophet, some evangelist, some pastor, some teachers for the perfecting of the saints. So para i-mature yung saints, para turuan yung saints, para i-disciple yung saints for the work of the ministry. Yan ang trabaho po ng mga lingkod ng Diyos. Yan yung proseso from calling to sending. In between calling and sending is a long process. Of discipleship. Correct. Na kailangan mo na pagdaanan talaga. Yan yung sinasabi mong man of God na dadaan ka sa kamay ng Panginoon. Correct. Huhubugin ka sa kamay ng Diyos. Hindi yung gusto mong hubog, hindi yung hubog na gusto ng Panginoon upang ikaw ay mailapat niya doon sa layunin ng pagkatao ng buhay mo. Correct. May isang man of God na nagsabi, ang epektibo mo sa pagsasaayos ng unidoro ay paghahanda ng magiging buhay mo sa harap ng pulpito. So kung doon ay hindi ka naging maayos, hindi naging tama ang iyong karakter. Kasi nga, isa sa mga din-develop, syempre yung respeto. Diyan sa respeto kasi nakapalob dyan yung ating mga ugali. How we submit, how we respect, how we desire the ministry of God, na marami ay hinahanap nila ang ministry agad. Huwag mong hanapin ang ministry mo agad. Kasi sa proseso ng Panginoon, mga kapatid, mga kabataan, huwag mong hanapin ang ministry. Hindi ibibigay ni Lord agad ang ministry mo. Ang ibibigay sa iyo ng Panginoon ay ang tamang pagiging servant. Ang servanthood is character. Siyempre, number one dyan, respect, then character. I-develop ni Lord ang respeto, i-develop ng Panginoon ang iyong ugali, at hindi yan basta-basta malalaman. Could you imagine ako, mga kapatid, sa buhay ko, na-born again ako 1983. That time, I am seeking the will of God. Kung ano ang ministry ibibigay sa akin ng Panginoon. 11 years had passed by. 11 years, man of God. 1994, saka lang sinabi ng Panginoon sa akin kung anong ministry ang bibigay sa akin ng Lord upang ako'y maglingkod. At ito na nga yung revival of worship. So hindi ito naging madali. Hindi ito ilang taon lang. Huwag nating madaliin ang gusto ng Diyos. Huwag nating i-rush ang isang bagay kung ayaw naman nating magparush sa Panginoon na mahubog yung ating respeto, na mahubog yung ating ugali, yung ating karakter. So kailangan, sige lang, lingkod lang tayo ng lingkod. Kahit anong iutos sa iyo ng iyong pastor, ng leader mo, ng mga taong namamahala sa iyo, sige lang, sunod ka lang ng sunod. Makikita naman nila yan. Sila yung tagatingin, sila yung nagmamasid sa iyo upang bigyan ka ng pagkakataon. Na isang araw, ikaw naman yung tatayo, ikaw naman yung bibigyan ng pagkataon. At pag dumating na ang panahon, sige, pangunahan mo muna ang Bible study, pangunahan mo muna ang sharing, pangunahan mo muna ang ganito, punta ka muna doon, gawin mo ito, punta ka muna dyan, gawin mo yan. So, hindi madidevelop ang salitang submission kapag wala kang respeto sa taong ginamit sa iyo. At kung hindi rin madidevelop ang iyong ugali, kung doon sa nire-respeto mong tao, hindi ka talaga nagbigay ng malalim na paggalang at respeto. So, respect, then building character, then magsisimula na yung obedience mo. Doon sa obedience na yon ay merong proseso pa, matagal pa yan. Delayed obedience is disobedience. Perfect obedience is perfect. On-time obedience is perfect obedience. So laging napapansin natin na marami ang sumusunod pero late. Marami ang gumagawa pero mahabang proseso na ng oras ang dumaan bago siya nakapag-isip na gawin. Naalala mo yung sinabi ng Panginoon? Sabi nung kanyang ama sa dalawa niyang anak, gawin niyo ito. Sabi nung sinabihan, opo. Pero hindi siya pumunta, di ba? Tapos pangalawa, sinabihan niya yung kanyang bunso, gawin mo ito. Opo. At ginawa niya agad ito. So alin sa dalawa ang sumunod? Ang
ang sabi ng Panginoon, yung bunso na nagsabing, hindi siya nag-upo pero siya ay gumawa agad. So na-develop yung ugali ng bunso. Na-develop yung ugali nung anak na yon dahil alam niya na ang kanyang ama na kailangang pag siya inutusan, kailangang sumunod. Hindi yung puro upo tapos dadaan pa ng mahabang oras. O gising na, upo. Abay pag idlip, isang oras na pala siyang naidlip. O bango na, tanghali na. Kabataan, ito ang assignment mo sa araw na ito. Ganto, dahil may protocol tayo, kailangan bantayan mo ang pintuan. Hindi ka pwedeng mag-back up, hindi ka pwedeng gumawa, nasa music ministry ka. Huwag ka muna doon, diyan ka muna sa pintuan. I-check mo muna ang temperatura, alamin mo baka may lagnat, may ubo, may sipon. Huwag kang aalis dyan sa pwesto. And that is respect. Hindi lang yan basta-basta obedience, you respect. Kapag ikaw ay inilagay sa isang kampo at sinabing dyan ka hanggang yung oras mo'y matapos, you must stay there. Otherwise, you will become, ikaw ay magiging isang sundalong masuwayin. At kapag ikaw ay nakasuhan ng insubordination, malaking kaso yun para sa'yo. And we are soldiers of Christ. Kaya, magugulat ka dahil kung hindi lamang basta pasakop hindi lang basta-basta karakter kundi yung respeto mo. Kapag yun ay na-develop ng napakataas na development, mga kapatid, may legacy kang isinusulat ng Diyos. Isang araw, hindi kayong mga sipuning pastor na kapag walang pera ay hindi na naglilingkod sa Diyos. Hindi ka magiging sipuning pastora na kapag dumalan lamang ng kaunting pagsubok ay tumatakas na agad sa ministry. Hindi ka sipuning pastor na pag nagkaroon ng krisis o kawalan doon sa iyong ministry, ay pupunta ka sa isang ministry na mayaman at malaking pera ang kailangan at magpapasuldo ka na lamang at iiwanan mo ang ministry mo. Ito yung mga taong hindi dumaan sa proseso ni Lord. Na akala nila, tawag agad ni Lord. Huwag mong hanapin ang tawag. Bago nalaman ng mga alagad ang kanilang tawag, it took 3.5 years almost. Hindi mo kailangang hanapin agad ang tawag. Hanapin mo muna kung ano, sino ang irerespeto mo ng mga tao na ibinigay ng Diyos sa iyo para ikaw ay hubugin ng Diyos. Walang Elisha kung walang Elijah. Walang Samuel kung walang Eli. So, hindi natin pwedeng i-shortcut. Hindi natin pwedeng i-shortcut ang ministry. Kaya kapag ikaw ay nagkaroon ng malaking respeto, hindi lamang doon sa pastor mo, kundi sa kapwa mo, magugulat ka. I-develop ni Lord ang karakter mo. Madidevelop ang karakter mo. Alam nyo, mga kapatid, minsan ang marami ay unang hinahanap yung kanilang mga tawag. Ugali naman natin, bulok. Hindi nga tayo marunong magrespeto. So, kailangan nating bigyan ng pansin yung respeto natin. Kasi pag hindi natin nakita yun, mga kapatid, at di na-develop yung respect, kahit saan ka magpunta, balasubas ka. Gamitin ko yung word na balasubas. Magiging wala kang respeto sa sino mang tao. Na parang ang tingin mo, mataas ka, lagi kang hambog, lagi kang mayabang. Kaya maraming pastor ang yabang Maraming pastora, mga hambog Hindi naman ako namiminta sa ating mga kapastoran. Pero karamihan na sinasabihan ko ay yung mga pastor na nagpastor, nag-shortcut sa ministry, nagpa-ordain agad ng 5,000, 10,000 ordination pero hindi dumaan sa proseso ni Lord. Pagkaraan ng ilang taon, bishop agad Tapos yung title nila ikinakabit agad doon sa kanilang sa kanilang pangalan ng hindi naman sila worth it na ikabit yung pangalan na yon. Yung titulo na yon kasi nga hindi naman sila dumaan sa proseso ni Lord Doon nga sa kanyang senior pastor na pinanggalingan, wala siyang respeto Yung mga tao humubog sa kanya sa matagal na panahon isang araw mas magaling pa raw siya doon sa kanila So, kaya nagiging hambog ang maraming pastor. Nagiging hambog ang mga maraming manggagawa kasi nga nag-shortcut sila. May pera Pag may pera ka ngayon, magkano ang ordination? 5,000. Magkano ang bishop? 10,000. Magkano ang kardinal? 20,000. Magkano ang Santo Papa? 50,000. Magkano ang doctorate? 30,000. Lahat na lang binabayaran Pero yung proseso ng Diyos,
Ito mga kapatid, ang dami-daming propeta nung panahon ni Elisha, pero bumagsak ang mantle sa kanyang harapan, sa harapan ni Elisha, na hindi pwedeng pulutin ng group of prophets because hindi ito intended kung bakit bumagsak. Itong bumagsak dahil nagsimula ang respeto ni Elisha, ni Prophet Elisha, kay Prophet Elijah. Kaya nga ang tawag sa kanya, Father. The fathering respect had been developed for so many years. Hindi po ako nagagalit sa inyo. Hindi po ako nagagalit. I'm just telling you the reality of so-called process ng Panginoon. Kaya nga ito, paano mo malalaman na ikaw ay tinatawag ng Diyos? I-develop ni Lord unang-una ang iyong respeto. Pag ang respeto ay na-develop, yung tawag ng Diyos, makikita mo yan pagkaraan ng ilang taon. Hindi agad-agad ngayon. Maaaring ikaw ay nagpapastor na agad. Maaaring ikaw ay humahawak na agad ng Bible study. Pero hindi pa yan ang sukdulan ng iyong tawag. Hindi pa yan. Yan ay isang bagay na kumbaga sa pinakatawag, nandun ka pa lamang sa proseso bago magkaroon ng pintuan. Wala ka pa dun sa pintuan, wala ka pa sa loob, di ka pa nakakapasok. Training mo pa lang yan. But the time shall come, darating ang panahon sa buhay mo, makikita mo yung tunay mong pagkakatawag. And you will enjoy the entire ministry, in every aspect of ministry. Ulitin ko mga kapatid, ang anointing na iginalang mo sa ibang tao ay anointing na mararanasan mo. Kaya hindi dapat i-shortcut, hindi mo dapat unahin kung anong tawag mo. God's general ka ba? Ikaw ba ay lingkod agad ng Diyos? Maraming sasabing lingkod ng Diyos, pero hindi sila totoong naglilingkod. They are serving themselves. Kaya ang malaking problema ay hindi yung mga naglilingkod, kundi yung proseso kung paano sila hinubog. Kasi nga hindi develop ang karakter, puro pangarap agad. Gusto ko maging ganyan, gusto ko maging ganito. Tama naman niya, mayroon tayong passion eh. Kaya lang, may proseso si Lord bago mo makamtan. Ano ang sabi ni Elijah? Napakahirap ng iyong hinihiling, pero pag nakita mo ako na kinukuha ng karwahing apoy, paano first time na makikita ni Elisha yung karwahing apoy? Wala pa naman nangyayari sa Bible. Wala pang kasulatan. Wala pang nangyayaring kasulatan na may isang taong kinuha ng karwahing apoy in a physical way. Wala pa eh. Paano naniwala? Paano naniwala si Elisha? Because of respect. Yes. So once the respect has been developed, because you are obeying the command of your superior, doon na po. Kaya ang sabi ni Elijah, mahirap ang iyong hinihiling. Yes, anointing ay hindi madali. Anointing is a price. Very dearly, very costly. The anointing, kasi pag hiningi mo yung tawag mo, inalam mo yung tawag mo, hinihingi mo yung anointing na ibibigay ng Diyos sa'yo. Hindi talaga yung titulo, kundi yung anointing. Your responsibility and accountability ang hinihingi mo, hindi yung titulo. And once the Lord gave such anointing, then you will know the calling. Yes. Hindi mo pwedeng unahin kung anong tawag mo. Unahin mo muna kung ano ang pahid na ibibigay sa iyo ng Diyos sa pamamagitan ng respetong i-develop ng Diyos sa iyo. Wow. Man of God, dagdagan mo, man of God. Hallelujah. Alam niyo po, itong pinag-usapan natin, ito po yung mga talagang realidad po sa paglilingkod sa ating Panginoon na kinakailangan niyo pong maintindihan kapag tayo po ay nakakadama ng tawag mula sa ating Panginoon. Ang pinupurso po natin ay hindi po yung title. Ang pinupurso po natin yung anointing. Yung anointing sa paglilingkod. Kasi yung anointing, gagawing madali ang isang bagay na mahirap. Ngayon, kung tayo po ay naghahangad ng titulo at walang anointing, kapatid, sigurado yan, disaster yan sa ministeryo. Totoo Kaya yan. mahalaga po itong pinag-usapan po natin na katulad po nung nangyari kay Elisha, na si Elisha, talagang grabe yung kanyang dedication sa kanyang discipler na si Elijah. Na kung anong sinasabi ni Elijah sa kanya, ay sinusunod niya. Kasi this is very basic
And yet, one of the most important character of a disciple, at yan po yung tinatawag nating obedient disciple. Naalala niyo po ba yung binasa ko nung nakaraan sa Matthew chapter 4, verse 19? Nung nag-umpisang tumawag ang Panginoon sa kanyang mga alagad, nung nadatnan niya si Pedro at yung kanyang kapatid, anong sabi ng Panginoon? Come, follow me, and I will make you. Imagine mo, yung unang-unang sinabi, come and follow me. Minsan, alam mo kailang i-master natin yung ating pagsunod. Kasi pag hindi mo na-master yung pagsunod, sa iyong pastor o sa iyong leader, kapatid, hindi mo mamamaster yung pagsunod mo sa Panginoon. Maniwala ka sa sinasabi ko. Hindi mo magagawang sumunod sa ating Panginoon kasi nga yung taong nakikita mo, ayaw mong sundin. Correct. Namimili ka kung anong gusto mong gawin. Huwag mong gawin, huwag kang mamili. Kung ano sinasabi ng leader mo, gawin mo. Alam po ba ninyo, ako, I believe it. This is my conviction, man of God, and based on my experience, na sa lahat ng mga naglilingkod sa Panginoon na hindi namimili ng gagawin, sila po yung pinagkakatiwalaan ng malalaki ng ating Panginoon. Correct. Tama ka dyan, Pero man of kapag God. ikaw namimili ka, pastor, dito lang ako, hindi ako pwede dyan. Mga kapatid, sa totoo lang, pagdating ng panahon, pagkakatiwala sa'yo ng Panginoon, tanggihan mo rin. Oo. Kasi kung yung tao nga na nakikita mo, tinatanggihan mo, what more ang Diyos na hindi mo nakikita. Kayang-kaya mong tanggihan yan. You want big ministry, you want big time work of the Holy Spirit. Hindi ko naman sinasabing katulad ng mga halimbawa kila Yung Gitcho, kila Pastor Benny Hinn, kila Pastor Catherine Kuhlman, Amen. yung mga ministeryo natin. Ayun sa ang pangalan noon, kila Pastor Cesar Castellanos, kila Bishop Oriel dito sa Pilipinas, kila Brother Eddie Villanueva. Mga kapatid, yung ipinagkakatiwala ng Diyos sa atin, nakadepende po doon sa laki ng puso nating sumunod. Kasi pagka maliit ang puso mo sa pagsunod mo sa Panginoon, at lalo tigit sa pagsunod mo sa mentor mo, sa pastor mo, sigurado ako, maliit din ang ipagkakatiwala ng Panginoon sa iyo. Amen. Kaya, dito nakasalalay yung malaking ipagkakatiwala ng Panginoon doon sa dinedevelop na karakter ni Lord at yan yung obedient heart. Tama si Jesus, ang ating Panginoon, nung siya ay inutusan ng Ama, for God so loved the world, He gave His only begotten Son. So pinagdala ang kanyang bugtong na anak. Hindi po nagsalita, nagdalawang isip, sumunod. Kaya mapapansin mo sa bibig ng Panginoon, lagi niyang sinasabi, kung ano ang sinasabi ng Ama, yun lang din ang ginagawa ko. Kung ano nakikita ako sa Ama, yun lang din ang ginagawa ko. Tama. Wala siyang sariling agenda. Ang agenda niya ay ang kalooban ng Ama na ipinagkatiwala sa Kanya. Kaya ang sabi niya, my meat is to do the will of Him that sent me and to finish. Yun. Yun, ang aking pagkain ay tupdin ang nais, ang kalooban na nagsugo sa akin at tapusin ang kanyang pinagagawa. So, wala siyang personal agenda. Ang agenda niya ay yung perfect will, yung kalooban ng Panginoon sa kanyang buhay. So, ngayon, kung mayroon man tayong tutularan, walang iba kundi ang ating Panginoon. Correct. Siya po yung number one na dapat po nating tularan. Sapagkat ang discipleship, no, na proseso na dinadaanan natin ay paghubog po ng karakter. Kaya pag sinabi pong discipleship, ang ibig sabihin niyan ay yan po ay character development. At pag sinabi natin character development, hindi po yan character ng ibang tao. Yan po yung character ni Lord. Correct. Yung Christ-likeness natin. Dinedevelop tayo na maging katulad tayo ng ating Panginoong Hesus sa lahat ng aspeto ng ating buhay. Para sa ganon, kung ano yung ginagawa ng Panginoon, madali mong gawin. Kasi ikaw, sanay ka ng sumunod. Sanay ka ng tumupad doon sa pinagagawa ng Panginoon. Sa simpleng utos, ginagawa mo. Hindi ka namimili. Pag sinabi sa iyo, magwalis ka, walis ka.
Sinabi sa'yo, magbantay ka. Oh. Kahit sa tingin mo, teka lang, parang hindi ito para sa akin. No? Kaya lang sinabi sa'yo ng pastor mo eh. O ikaw munang manatili rito. Ikaw munang magbantay rito. Huwag kang magreklamo doon. Sumunod ka. Sapagkat ang dinedevelop sa'yo ay yung character ni Kristo. Yung character ni Lord na siyang magdadala sa'yo sa maraming tagumpay ng ministeryo na pinagkatiwala sa'yo ng ating Panginoon. Maraming Amen. Amen. Tama yan, man of God. Susugan din natin yung sa John chapter 13. After the Last Supper has been prepared, and the Lord Jesus took the towel and the basin para linisan niya, hugasan niya ang paa ng mga alagad. Alam niyo mga kapatid, ito lagi ay sinasabi ng marami na ito ay form of submission. This is form of serving. Mga kapatid, in fact, hindi po ito serving lamang kundi ito po ay respect. Ito po ay respeto. Kung paano sinasabi ng Panginoon, kung paano naglinis ako ng inyong paa, ganoon din naman, maglinis din kayo ng paa ng iba. Ibig sabihin kasi mga kapatid, pag ikaw ay naging servant, you respect your master. You cannot wash the feet of your visitor or your master unless you respect them first. This is not just a matter of service. This is just a matter of respect. Alam niyo mga kapatid, ang kahambugan at pagyayabang ng isang naglilingkod, ito ay isang bagay na hindi niya napagtagumpayan nung panahong siya nagsisimula pa lang sa ministry ng training o discipleship ng Panginoon. Tama yung sinabi ng man of God. Discipleship is training. Discipleship is building character. Discipleship is building your obedience. But we need to know first that respect is the very foremost na kailangang ma-develop ng todo. Kasi yung character, i-develop ni Lord yan once that your respect has been developed. Kaya yung sa John chapter 13, na matapos na hugasan ng Panginoon, kinuha niya ang tawil. Alam nyo, nung mga panahong yan, the lowest point of a servant is when you wash the feet of your visitor. Yan ang pinakamababang antas ng hanap buhay ng mga panahong yan. Ikaw ay maging aliping nakatalaga. Aliping nakatalaga na maghugas ng paa. Kaya kung mayroong kang pupuntahan, habang ikaw ay pinoproseso ng Panginoon, yung pinakamababang antas ng paglilingkod. Dahil kung alam mong maglingkod sa mababang paraan, alam mo ring maglingkod sa mataas na paraan. Yun ang dinevelop ng ating Panginoon noong mga panahong yan, na hindi naintindihan ng mga alagad. Pero kalaunan naintindihan nila. That's why naalala nyo, yung respeto ay dinevelop ng Panginoon sa mga alagad. Ay nung minsan naalala nyo si Apostol Pablo, nirebuke niya si Apostol Pedro. Dahil nung siya'y dumating, nagkukunwaring etc. si Apostol Pedro at nirebuke siya ni Apostol Pablo. So ano ang kailangan? Hindi pwedeng una-una sasabihin ni Apostol Pedro, una ako sa iyo Una ako naging alagad ni Jesus No. Dapat niyang irespeto si Apostol Pablo. Kung sa tingin natin, mga kamanggagawang lingkod ng Diyos, kamanggagawang mga pastor at mga manggagawa, kung nireview ka ng mga bagong tao, ng mga bago at maliliit na mga tao, na sa tingin mo, sila'y pinadala ng Panginoon para ikaw ay pagsabihan, respect them. Malay mo sila ang agabus ng Panginoon sa buhay ni Pablo. Sila ang Ananias sa buhay ni Pablo. Sila ang Nathan sa panahon ni Haring David. Sila ang Samuel sa panahon ni Eli. So lahat ay mayroong katapat, tinatapatan ng Panginoon ang ating pagsunod. Dahil gusto ng Diyos na hindi lamang tayo basta maglingkod. Inaalis ng Lord yung kahambugan at nawawala yan kapag ang respeto natin tumataas ng tumataas. Doon dinidevelop ni Lord ang ating humility. Once we develop our respect. Kailan mo malalaman ang humility? Kapag natuto ka na igalang ang sino mang tao. Kapag natutunan mong irespeto mo ang mga taong nauna sa'yo, kasabay mo at mga nasa likuran mo. Respect them. Kahit yan ay bagong pastor pa lang, bagong ordain.
Kahit ikaw ay galing sa Bible School, bagong graduate ka ng Masteral, Doctor of Divinity, o kaya Master of Theology, I don't care. I don't care. Kahit anong pinag-aralan mo, once na hindi ka dumaan sa proseso, mabibigo ka sa field. At maraming nag-aral sa Bible School, hindi ko nila lahat, na sa field of ministry, bigo sila. Bakit? Hindi na-develop ang respect. Kaya sa isang manggagawa, napakahalaga na ang respeto, i-develop natin. Turuan natin ang ating buhay, ang ating sarili, na tayo ay dumaan sa proseso ng training ni Lord. Kasi mga kapatid, alam nyo, huwag mong ihahagis ang perlas sa baboy. Ang anointing ay perlas. Mahalaga yan. Kapag ang iyong ugali ay katulad ng baboy na walang respeto, ay baboy ka nga. Mga kapatid, hindi tayo namimintas dito. Sa ating programa ay gusto nating i-enhance. Hindi po ako nagagalit, gano'n lamang po ako high pitch. Pero yung concern ko talaga ay gusto kong makita na yung ating mga kapastoran ay matutong irespeto ang sino mang taong irespeto. Pag may nagsasalita sa harap natin, respect them. Huwag nating isiping tayo ang mas magaling sa kanila. Na sinishare pa lamang yung verse sabi natin, alam na marami tayong mga kapastoran na ang mga revelation ng Holy Spirit, mas mataas sa revelation na tanggap natin mula sa Panginoon. Kaya wag natin silang taligdan. Kita mo si Apostol Pablo, sino ka? Si Agabus ka lang ako, si Pablo Magiging ilaw ng mga hintil bakit mo ako pagsasabihan? So sino ka ba? Hari ako. Nathan ka lang. Alam mo ba, high priest ako, Samuel, pagsasabihan mo ako? Ako si Eli, the high priest. Oh. Kaya, wag tayong maging parang jump to conclusion na para bang pag tayo nag-aral, nagkaroon ng titulo, na-ordain tayo ng ganito, shortcut na sa ministry. Kapatid, kapag nauna ang titulo natin, ang proseso, hindi pa natatapos. Babalikan natin yun. Yes. Tuturuan ka ng Lord na mabigo at sa kabiguan mong yan, tuturuan ka niyang respeto kung ano ang gusto ng Diyos para sa iyo. Doon mo matutunan ang salitang obedience. Doon mo makikita kung ano ang tawag mo. Ito mga kapatid, panghuli. When I gave up everything to the Lord, I gained everything. When I lost anything in this world, then I possesses all things. Man of God. Napakabilis ng panahon, halos wala na tayong oras, man of God. Pero Amen. Gusto ko lang muna bago matapos, ay i-shout out si Pastor Ruel Del Rosario. Thank you for watching us, Pastor Ruel. Give our regards to Brother Mark, Director. So, sila po yung mga kapatid natin doon sa Glory to God Foundation. At ito si Pastor Ruel ay laging nanonood na po sa atin. So, pagkain po kayo ng Panginoon. So, going back, mabilis lang po ito at maaari ito na yung last word na gusto ko pong susugan yung sabi ng Man of God about respect. Itong kung bakit paulit-ulit na sinasabi yung word na respect sapagkat ito talaga yung bottom line ng lahat ng bagay. Sa lahat ng ating gagawin sa paglilingkod, dito nakatungtong. Kasi yung respect, yan po'y galing doon sa salitang worship. Kasi worship is reverence. Worship is respect. Yes. So, ang sabi ng Panginoon, God is looking for those who will worship Him in spirit and in truth. Amen. So, yung worship, nandun po yung respect. Nandun yung reverence. Na hindi mo pwedeng alisin. Kaya tama yung sabi ng Man of God, when somebody stand and speak the word of God, you have so much respect. Kahit anong galing at husay mo. Because yung respect na nagmumula sa puso mo ay galing kay Lord. Galing sa Holy Spirit because of your life of worship. Amen. Ito mo sabi ng Panginoon, kahit sabi ni Paul, sa Romans chapter 12, verse 1, beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God,
present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto God. This is your reasonable service of worship. Hindi po yung natutunan natin, kundi yung puso ng paglilingkod. Yan po yung dinedevelop ni Lord. Kasi ang maglingkod puso po yan. Pag wala kang puso, sigurado, ang paglilingkuran mo yung nguso. Sorry for that word. Pero karamihan minsan, may mga kapatid na puro nguso lang. Ibig sabihin, puro dakdak, puro salita. Pero yung buhay ay hindi nagmamanifest yung puso ng tunay na paglilingkod natin sa ating Panginoon. Kaya po, mga manggagawa, tayo po ay naglilingkod sa ating Panginoon sapagkat inilagay ng Diyos yung tamang puso, tamang respeto, tamang reverence, humility, upang sa ganon ay makapaglingkod tayo ng tama Amen. at tapat sa ating Diyos na buhay. Amen. Yan lamang po. Amen. So, mga kapatid, bagamat ang ating oras ay medyo close to end sa oras na ito, ay gusto ko lamang po munang i-shoutout din ang ating kapatid dyan sa West Virginia, si Man of God, Pastor Jonathan Aganas. At sabi niya, if you want to be great in God's kingdom, learn to be the servant of all. That is a respect. At yung ating mga kapatid ay nagbigay din ng mga, sabi ni Pastor Alex Bergondo Agne, ang aking BFF na ngayon ay nanonood. Dahil sa topic niyo, Man of God, naalala ko ang aking naging karanasan na ang binigay sa akin na kasama sa ministry ay mga lingkod na parang mahirap maging ka-close. Para sa akin, pero praise God, sa isang dekada ko doon, wala akong pinagsisihan. 10 taon siya doon Kasi tinuruan akong rumispeto at huwag pumili ng mga kasama sa ministry. So, yan mga kapatid, pag natutunan mo ang respect, mga kapatid, magkakapatid lang kayong pantay-pantay sa bahay na hindi kayo nagsisilusan. Hindi kayo insecure. Yes. Wala kayong insecurity. Kung tumayo man yung kapatid natin at mangaral, respetado mo siya. You learn many things from him. Hindi ka nagsiselos, hindi ka nai-insecure. Ay ang iba nating mga kapatid kay Kristo, pag tumatayo yung iba, nakakadama sila ng selos, nakakadama ng inggit. Anong dahilan? Alamin natin yung ugat, bakit sila nagkaganon. Yung sinurtcut nila yung proseso ni Lord. Wala silang respeto sa mga taong ginamit ng Diyos sa kanila. Kasi nga, matalino sila. In a secular basis, summa cum laude sila, ayun, sumakabilang bahay na. Sumakabilang church. Pero summa cum laude yan. Sumakabilang church. So, minsan yung kakayahang natin sa pangmundong kaalaman, ay minsan ito pa yung naghahatid sa atin sa isang mga desisyon na isang araw ay hindi makabubuti para sa atin. Kaya mga kapatid, greatness is not just serving. Greatness is just a matter of respect. Kapag ang respeto mo ay na-develop, mga kapatid, kahit anong training ang iyong danasin. Naalala mo sa PMA, Philippine Military Academy, how the Lord developed God's general of our nation. Ang nagtitraining sa kanila, mga sarhento. Man of God. Yes. Mga sarhento. Mga sarhento ang trainer nila sa PMA. At ang pinakamataas dyan ay Colonel. Pero nagulat ka, naging chief ng PNP ngayon. Nagiging 3 to 4 star general itong mga general na ito. Pero dumaan sila sa kamay ng mga sarhento. So kami po ay mga sarhento lamang nyo na naatasan ng Panginoon, binigyan ng gantong tungkulin upang kayo ay maging biyaya. Kasama kami na maging biyaya. At sa panahong kayo'y nagtagumpay, dama rin namin ang tagumpay. Masaya kami sa bawat hakbang ng inyong tagumpay. So, sabi rito mga kapatid, yan, sabi ni Pastora Jovelyn, thank you Pastor, God bless po sa inyong napakagandang topic, character first sa pag-serve sa Lord. Yan, siyempre yung character, talagang, yan, si Pastor Ruel Del Rosario,
si mga kapatid natin na ngayon ay na nakikinig dyan sa Romblon. So mga kapatid natin na talaga namang taga-subaybay na po natin, ang mga kapatid natin sa iba't ibang panig ng ating bansa. So, kailangang irespeto mo ang mga taong ginagamit sa iyo ng Diyos. Kahit yan ay leader ng Asher, Asheret, at diyan ka nilagay ng pastor mo, ay wag kang mag-asta na parang ikaw ay nandun na agad sa taas. So, respeto mo yung sinasabi sa iyo ng iyong kamanggagawa. Naalala nyo, isa pang gusto kong i-share sa iyo. Di ba naalala mo nung irespeto ni Potiphar si Joseph? Then Potiphar brought Joseph to Pharaoh, and all of a sudden, Joseph became the governor, the second powerful man in the entire Egypt. At anong sabi ni Potiphar? I will become your servant now. Before you are my servant, but now I am your servant. That is respect. Man of God. That is respect. Bilang pangwakas siguro, gusto ko lang sabihin sa ating lahat, mga kapatid, na bilang mga lingkod ng Panginoon, tayo po'y hindi lingkod ng tao. Lingkod po tayo ng Diyos. At tayo po'y hinuhubog sa kanyang wangis, sa kanyang larawan. Amen. At isang pinaka-modelo natin ang ating Panginoong Yesus. Correct. Kaya kung ano man yung proseso na pinagdadaanan natin, huwag po tayong mag-shortcut. Tapusin po natin. Amen. Hanggang sa ma-develop itong character na ito, itong Christ-like character. Pagdating ng panahon, nasa pagsubok ka, hindi ka kailanman manghihinawa, hindi ka madidiskorahe, hindi ka maapektuhan. Kasi alam mo na yung character mo, na-build na character of Christ sa buhay mo. And then pag na-build yung character ni Christ sa buhay mo, ang kasunod po niyan, yung ministry mo. So, ibig sabihin, character first, before ministry. Pag nahubog ang character, then ang ministry mo, magiging multiplying ministry. Correct. So, hindi lang magiging Christ-like ha, pati ministry mo lalago, uunlad. Kaya, pagbutihin mo. So, tina-challenge ka namin ni Pastor Rudy, pagbutihin mo. Lalo Amen. kang maging masipag kay Lord. Lalo mong mahalin si Lord. Lagi mong respetuhin si Lord. At respetuhin ang mga lingkod ng Diyos na ginagamit ng Panginoon sa iyo. Kahit sino man siya. Kahit mataas ang pinag-aralan mo. Kahit graduate ka ng mataas na eskwelahan. At yung pastor mo ay high school graduate lang o Respect. maaring elementary graduate. Oo. Respect mo siya. At Respect. sigurado ako, what you are after is not ito. What you are after is the heart. Yung Amen. puso ng isang lingkod ng Panginoon nakasisihan o kakasihan ng banal na Espiritu at gagamitin dito sa huling panahon. Amen. Praise God. So, paano natin malalaman ang ating respect? Ito mga kapatid, panghuli, no? Kapag ang iyong pastor ay umaawit pero sintunado, respeto mo. Anyway, tunado naman yan sa harap ng Panginoon. Kapag ang kanyang English ay mali-mali ang grammar, bigyan mo naman ng pagkakataon na ma-develop naman yung pastor mo. Huwag mo namang insultuhin dahil napakagaling mo at ikaw ay English master or English teacher. So, respeto mo sila. Kung minsan yung barong ng pastor mo'y gusot, ay alamin mo muna, baka naputulan sila ng kuryente. So, respeto mo muna. Baka naman sinasabihan mo, Pagka yung barong man of God nakita mong hindi maayos, ay bilhan mo na. ayan, Kaysa tama, i-criticize mo, di ba? Bilhan mo ng bago. Ano ka ba? tama yan, tama yan. So, sign of respect is, bilhan mo na. Wag mo nang bilhan for the sake of bilhan. Bigyan mo ng pera at papiliin mo na siya ng gusto niya. Wag mo nang samahan. Bahala na siya. Kaya wag mo nang yan sa pulpito na binilang mo si pastor ng bago. Oh, wag mo na lang Kaya mo sabihin. ang Panginoon ang magre-reward sa iyo. Kasi lingkod ng Diyos. Alam mo, mahalaga yung man of God yung pag nirespeto mo, minahal mo, tapos naglingkod ka sa lingkod ng Diyos, Oo. tapos prinobay yung pangangailangan ng lingkod ng Diyos, ipoprovide ng Diyos yung pangangailangan mo. Correct, correct. Oo, kapag ang pastor nyo, halimbawa ito mga kapatid, nagsapatos siya ng luma, siguro, nakita mo, butas na yung sapatos niya, huwag mong insultuhin. Bilhan mo ng sapatos.
Yes, oo. That is a sign of respect. Sarap ng talakayan natin, man of God. Overtime na tayo, pero nag-i-enjoy pa rin tayo talaga sa ating discussion. Oo, So, salamat. glory to God. Salamat sa mga kapatid natin. Salamat talaga sa Panginoon. Ano, mga kapatid, salamat din po. Shout out tayo sa ating mga kapatid natin na nakasama natin ngayon. At talagang ito mga kapatid, we are blessing to each other. Do not neglect that you are a blessing to our fellow servant. You are a blessing to our fellow workers. We are blessing to our fellow congregations. So mga kapatid, Yes. huwag nating kalilimutan, God developed us in a way that this character must be the character from heaven. Ang mga angels sa langit, walang magugulo. Mga angels sa langit, respetado nila. Kung sinong may hawak ng trumpet, may hawak ng gita, ng mga instruments, lahat sila may respeto. That's why they become in a united worship. They become in a united harmony of glorious when they become when they worshiping the Lord. So walang sintunado, walang kanya-kanya, walang mag-isa. Lahat ay sabay-sabay at ito'y nabubuo ng isang napakagandang harmony na pagsamba sa ating Panginoon. Amen. So the day shall come that we will become one, and as we respect each other, we will become powerful than the powerful Yes. of a mighty Hallelujah. missiles. Glory be to God. God bless you all. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. At hindi man po natin pwedeng mapahaba ang oras dahil ang oras po ay limitado. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Salamat po sa inyong lahat at nawa po ay meron naman po kayong nadagdagan sa inyong pong mga kaalaman at kaunawaan upang i-develop ng Lord ang inyong respect sa bawat pastor na kung saan ay namamahala sa inyo. Ito po ang tandaan natin, walang nauunang nahuhuli. Walang nahuhuling laging huli. Minsan ang nahuhuli, sila pa yung pinapauna ng Panginoon. So lahat ay nakasalalay sa promosyon ng ating Panginoon. Huwag nating unahan si Lord sa mga promosyon na nakalaan para sa atin. Man of God, for the last time, Amen. So maraming salamat po sa inyong mga pagsubaybay at pagsama sa amin ngayong araw na ito. Nawa po'y napagpala kayo ng ating Panginoon. At kung mayroon pang pagkakataon, i-share po natin itong live po natin para sa ganoon ay marami pa pong mga kapatid tayo mapagpala sa mensahe ngayon, sa discussion po natin ngayon sa araw na ito. So, pala gusto po naming aanyayahan kayo sa parating na Revival of Worship dito po sa Candelaria, Zambales this coming August 19 and 20. Ito po ay free registration and free lunch din po ito. May kasama pang merienda. Salamat sa Panginoon. first come, first serve lamang po dahil hanggang 150 lamang po ang ating maximum. Kapag sobra na po doon sa ating worship hall, kayo po ay doon naman sa labas mauupo. Opo. Kaya pasensyahan na lang po dahil kailangan po nating i-accommodate ang lahat at magsama-sama po tayo na ma-encounter po nating muli ang grabing pagkilos ng Banal na Espiritu Santo. By that time po ay meron po tayong ilang guest speaker na talaga pong kagigiliwan po ninyo, and you will be blessed by the mercy and the grace of the King. Shalom, shalom. Pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon. A blessed morning coffee break. Amen. Bye-bye. Shalom, shalom. Bye-bye. Amen. Amen.